life, ipamuhay o nabubuhay sa pagiging born-again Christian. So I got this text in Acts chapter 11, but mag-start po ako sa verse 19. We know that the Acts is then na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay nila Peter. Naalala niyo si Pedro, nung Sunday, he is a fisherman na na-meet niya si Jesus. And then si Pedro, na ang dating pangalan niya is Simon, na napalitan ng Peter. Tama? So nakita niyo yung change. It doesn't mean na kailangan mo rin magpalit ng pangalan para masabi mong you are a born-again Christian. Kasi kahit pagbalik-balik na rin mo yung pangalan mo, kahit kunin mo yung pangalan ng mga Korean, Lee Min-ho, mga ganon, kahit ni Jun-sok, pumutok, mga ganon na pangalan ng Korean, nothing will change unless you change, unless you decided to change. Tama? Pag magdi-decision kang ipaayos ang buhay mo sa Lord, saka ka lang mag-uumpisang magbago. And I assure you, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. You need Jesus. Oo, di ba may kantang gusto kong bumait, pero di ko mabait ka mamaya. Ngayon, syempre dito kasi bait-bait nyo nga. Mamaya hindi na. Tama! It's not a continuous event of your life. Kasi walang tao na kaya niyang baguhin permanente sa gusto niya yung sarili niya, and only God can do that. Si Jesus lang ang may alam nun, ang may kakayanan nun, ang may kapangyarihan na baguhin yung isang tao, kagaya ko, kagaya po ninyo. And okay, Book of Acts, chapter 11, verse, start ako ng 19. Yeah. Those who had been scattered as a result of the persecution that started because of Stephen made their way as far Phoenicia, Cyprus, Cyrus yun and Antioch, speaking the message to no one except Jews. So, lahat ng mga nabaptize, napuspos sa banal na Espiritu, ay they go in every different places para spread the good news, yung gospel, the word of God. But there were some of them, Cypriot and Syrpenian men who came to Antioch and began speaking. And then next verse is the Hellenists proclaiming the good news about the Lord Jesus. So yung mga iba't ibang mga lahi that they spread the good news, the salvation. Okay, the Lord's hand was with them, and a large number who believed turned to the Lord. So sa pamamagitan ng pagsasalita nila, maraming tumalikod sa dating pagkabuhay at sumama, humarap, nagsuko, naging born again Christian. Then the report about the reached ears the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to travel as far as Antioch. When he next arrived and saw and the grace of God, he was glad, and he encouraged all of them to remain true to the Lord with firm resolve to the heart. For he was a good man. Pakisabi, good man. Full of the Holy Spirit and of faith, and large numbers of people were added to the Lord. Ulitin ko ulit For he was a good man, full of the Holy Spirit. So another thing, na isang katangian ng born-again Christian, you are full. Puno. You have the knowledge about the Holy Spirit. Kaya ka puno ng banal na Espiritu and of faith. Lahat po tayo ay may faith. It's either small, medium, large, extra large, or dynamic kind of faith. And a large number of people were added to the Lord sa pamamagitan ng kanilang pananalita na sila ay puspos ng banal na Espiritu, ay marami pong nakakakilala sa Diyos at sinusuko ang buhay nila at nagbabago. Sabi ko sa inyo born again Christian is not just going to church. Dapat may change. Pakisabi sa katabi mo, dapat may change. We see the difference. May pagbabago sa kaisipan and about your looks. Yes. Yung dating games ka ngayon, este na. To be honest, you become aware
Sino dito yung ako kasi noon, marami kasi akong earrings eh. Mahilig pa ako sa piercing, body piercing po. So, ako rin isang nasabi ko nito, ako rin isang nagbubutas sa mga dila ng mga kainuman ko noon, dyan kirot da, dyan ulong da, dyan pusag da, dyan tengad da, di, kapag tengad da, pati man. Di ba? So, lahat. So, tinry ko rin. Nagkaroon ako ng 2 earrings dito sa lips, o 3 pa ata. Oo. Tapos yung alam niyo, yung naalala ko pa yung ikaw na nilalagay ko dito, is yung triangle. Parang nakaganon siya. Imagine nyo Tapos yung buhok ko po, long hair, imo eh. Yung pa-side view pa noon, alam niyo yun, na buhok, yung nualing na tanot. Di ba? Tapos gaganon ka ba? Oo. Imagine, tapos meron kang 6, tapos 3 dito. O, alam ni tito mo ito. Kasi sila yung mga tropa ko noon eh. Sila yung mga binutasan din ako. Sila yung magkakabarkada kami. So, yun yung nangyari. So, dapat may pagbabago. Way back, nakita ko yung itsura ko. Alam mo yun, nung nag-throw, di ba sa Facebook may tropa? Makikita mo yung old to. Tapos, alam mo, dinidelete ko po. Bakit niya ako sa sarili ko? Ito pala ako noon. Oo, hindi lang ako games noon. I'm a rockista, screamo, gang. Imagine yung formang yon, di ba? Hindi ko rin na-imagine. Oo, kasi ang kind of music namin is yung Metallica, mga Korn, Slapshot, or... So what's the point? Yung mga ganun kanta, mga emotional, di ba, Yellow Card, Green Day, mga ganun. So, lahat. Mga song na masaya. Kaya yung buhay ko rin, hindi ko rin maintindihan noon. Kasi, variety. Iba't iba. Kung saan ako, doon ako. Yun ako. Kung dito ako, doon ulit ako. Kumbaga, nagpapangga. So when I met Jesus, maraming pagbabago. Siyempre, naalis. Naging conscious ako sa sarili ko. Hindi po ako naliligo noon. Uy, nakarelate yung iba. Saan ako rin, sabi nila. Hindi. Kumbaga yung, alam mo yung tamad ako noon. Promise, yung kakain ka na nga lang, tatamarin ka pa. Maghuhugas ka na nga lang ng pinagkainan mo, tatamarin ka pa. Di ba, yung maglalaba ka na nga rin lang ng brief mo, tamad ka pa. Oh, to be honest. Tamad po ako noon. Ngayon, hindi naman na masyado. At least there is a change. Binago po ng Panginoon yun because I can't change myself. Hindi ko kayang baguhin ng sarili ko. Nag-start yun nung umatin ako ng mga ganitong gawain. Hindi pa madali. Hindi basta-basta na may pagbabagong bigla nung aatin mo, pag alis mo dito, nagbago na ako, nasabihin mo sa, may nagbago ba sa akin? No. Because change is not declaring, it is acting. Kahit hindi mo kasi sabihin, kung meron talagang nagbago, makikita at makikita yun. At kahit hindi mo ipagmalaki, they were amazed because they see the difference between the old and the new one. Oh, yung dating okay lang kahit umalis ka ng bahay na, alam mo yung dugdugyutin. At may kasali-sali ka, nalo pa, ang gano'n. Pero ngayon, nung naborn again ka na, yang hiya ka na, bibili ka lang sa kapitbahay niyo, maliligo ka pa. Mag-eyebrow ka pa. Di ba? Magli-lipstick ka pa. Tapos magsasapatos ka pa. Malalang pa inasin. Social ba? Because yung perspective, your mind, it changed. May pagbabago kung ang unang binago ng Panginoon is yung loob. What's the meaning of loob, Pastor? Yung ugali mo. Doon magsisimula ang change. Pag nabago ka ng Lord sa ugali mo, yung spirit mo, your character, your attitude, then suddenly, yung change sa labas ay mag-aapi. Pakisabi, Amen. Amen. For he was a good man full of the Holy Spirit and faith, and large number of the people were added to the Lord. Then went to Tarsus to search for Saul. And then next,
And when he found him, he brought him to Antioch. Pakisabi, Antioch. Isang lugar. For a whole year, they met with a church and taught large numbers. And the disciples were first called Christians in Antioch. Why they called Christians? Because they see Christ in them. Ang pagiging Christian ay nabubuhay ka sa gusto ng Panginoon. Ang pagiging born-again Christian ay ang nasusunod na sa'yo ay ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa'yo, anak, huwag munang mag-girlfriend. Ito na. Hindi ka pa kasi graduate. Lord, inspiration ko lang po. Pag bumagsak ka, inspiration pa rin ba yun? Tapos sisisihin mo si girl. Ikaw kasi, break na tayo magmula nung nakilala kita, bagsak na ako. Mga babae, sabi ng Lord, 18 na po ako, Lord. Yes, legal age. Who said that? Paano mo mapapatunayan na ang 18 years old, it is a legal age? Nasa law? Where? Where in the law? Kasi sabi nila, 18 na po ako, pwede na po mag-hours. Kasi yung classmate ko, kasi yung tropa ko, ako na lang po yung walang girlfriend, a boyfriend. Ako na lang po yung not in a relationship. Tapos sabi ng Lord sa'yo, wag pa. Yung decision na gagawin mo, it's either your decision or God's decision. Tama? Kasi ang pagiging born-again Christian, yes, to be like Christ. Pero hindi mo magagawa yung ginawang milagro ng Panginoon kasi siya yun. Pero kaya niyang gumawa ng milagro through your life in other person, in other people, in other man, in other woman. Gagamitin niya yung buhay mo para pag nakita ka nila, parang katulad siya ni Kristo. I don't say na yung pamumuhay ni Kristo ay gagayahin mo, yung itsura ni Kristo ay gagayahin mo, hindi po yon, kundi nabubuhay ka sa gusto ni Kristo. Babalik tayo sa jowa. Pinakilig, pero, Patuloy nyo. Hindi ko rin alam kasi kaya hindi ko rin tutuloy. Pinuyat, pero, niludan, pero, minakdo, pero, sayang sinta. Diba? Naupo sa kwarta, magto kasi nagot. Imbaga ni Lord na andin eh. Hello? Huwag pa. Pogi kasi Lord. Huwag pa nga eh. Lord, ang cute-cute niya kasi oh. Lalo na pag naaarawan, sad kiss pa Lord. Eh sabi ni Lord, wag pa eh. Minsan yung wag pa, tinutuloy natin. Tapos minsan, pag tayo yung nagkamali, tayo yung sinaktan, ang nasisisi si Lord. Lord, di ba sinabi ko siya, bakit di mo? Tama? Ipilit mo kasi labay mo. Pag sabi sa katabi, wag mong susubukan. Wag mong ipipilit pag sinabi ni Lord, no, no. Pag sinabi ni Lord na yes, kahit pigilan ka, pag sinabi ni Lord na yes, walang makakapigil. Yun yung pinakamaganda sa Lord. Na kahit taliwas lahat, ayaw lahat. Pag sinabi ni Lord na, anak, i-go mo na. Mag-change lahat. Kasi authority ni Lord yun. And even winds, storms, and even animals will obey Him. Tao ba kaya na nilikha niya? Kaya pag sinabi niyang no, no. Mag-aral ka po munang mabuti. Pag sinabi niya ng yes, then yes. Go. Di ba mahirap intindihin yung yes or no? Napakadali. Pero pag sinabing no ni Lord, yes ka. Pag sinabing yes naman ni Lord, no ka mo. Kaya ang nasunod, ikaw pa rin.
So living in the Christian life, number one is knowing. Pakisabi, knowing. Mula nang nakilala mo ang Panginoon, mula nang kinilala ka ng Panginoon, hindi ka niya makilala, it's because of your sin. Pero God gave us the grace. God gave us yung karapatan na kahit makasalanan tayo, we can approach Him, but He cannot enter. He cannot enter. Pwede kang lumapit sa Kanya, siguro from a distance, or sabi kasi pag lumapit ka sa Lord, with all your heart, with all your mind, with all your soul, pag nag-pray ka, He is near to you. But He cannot enter. He just near. Tama, malapit lang siya, pero hindi siya makakilos. Knowing, ang pagiging born-again Christian ay isa ito sa ginawa mo, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Nang dahil sa pagtanggap mo sa Kanya, mamamatay ka na hindi pupunta ng impyerno. It's because you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So no worries. Nawala ang pangamba, nawala ang takot sa kamatayan kasi alam mo na kung mamamatay ka someday, sooner or later, kasi lahat naman tayo mamamatay, tama? Pero alam mo kung saan ka pupunta. Knowing, you know it. You know it. Pag isabi sa katabi mo, you know it. You know it. Ang dami mo nang alam, pero kukunti ang iyong ginagawa. Alam ko na yan. Di ba may kakwento ko kay mga kaibigan na sasabi, ang taklatan. Ang taklatan, unyata. Pero hindi naman alam. Ang dami po nating alam. To be honest, matatalino po tayo. May alam ako na hindi mo alam, may alam ka na hindi ko rin alam. And I need that. Kaya kailangan kong malaman. Ngayon, nalaman na natin na tayo ay pupunta sa langit pag namatay tayo. Tayo ay anak ng Diyos kasi tinanggap natin siya tagapagligtas at Panginoon natin. But, the question is, are we a Christian? So being born again, sabi ng Lord, di ba, you must be born again. Born of the Spirit. Ipapanganak ka sa pagmamagitan ng Espiritu. Ngayon, yung pagiging Christian is yun yung paglago mo. Hindi pwedeng baby ka noon, baby ka hanggang ngayon. Hindi pwedeng 5 years old ka at na hindi ka nagiging 6 years old. Hello? Naiintindihan niyo po ba ako? Na hindi pwedeng maging baby ka na lang panghabang buhay. You need to be matured. You need to grow. Okay na yan, ganyang height yan, okay na yan. Pero pag hindi nagmamature yung mind, yung heart, yung lahat sa atin, and even yung mga pupunta ng gym, ang goal nila is pagandahin ng katawan. Yung muscles nila, nag-workout sila so that merong shape. Ganon din. If you born in the Spirit, kung ikaw ay ipinanganak sa Espiritu, you must be born again, sabi ng Panginoon, kailangan mong mag-grow. Huwag ka lang magiging born again. Dapat maging Christian ka. Pakisabi sa katabi mo ulit, huwag kang magiging baby panghabang buhay. Sabi ng iba, baby. Ito. You need to be mature. Kailangan mong mag-grow. Kung ang buhok, ginupitan, tutubo. Tama? Pag nasugatan ka, hindi panghabang buhay na yung sugat ay sugat. Gumagaling. Tinutubuan ng laman. Amen? Hindi pwedeng yung dinaanan mo noon after 5 years ay ganun pa rin. Yung iba, nabibili yung lupa, pinapatayuan, tama? There is change. Because the permanent in this world is change. Pakisabi change. Yes, you need to change. You need to be the better person that you are. Hindi pwedeng hanggang dyan ka na lang. Hindi pwedeng pag nagkamali ka, tama na, tapos na ako dito. No! You need to move forward. You need to get up. You need to dress up. You make up.
Never give up. Just move on. Na kahit walang tumutulak sa'yo, itulak mo sarili mo. Come on, let's go, self. At kahit konti-konti yan, as long na there is a progress, ay nagiging mahusay pa rin. I'd rather go to a turtle walk kumpara sa rabbit na napakabilis. Bakit? Small progress is still progress. At yung small progress na yun ay papunta sa big progress. Growth is growth until you never stop. Kaya huwag mong pipigilan yung sarili mo. Nagkamali ka noon, yung tingin sa'yo ng tao, ibang kapitbahay nyo, ganito ka, ganyan ka, wala kang patutunguhan, mayroon ka lang, ganito ka yan. It's just a voice. Boses lang yon. Kung sinabi nilang ganun sa'yo, then accept. Okay, see you in 5 years. I'll be successful. Kapag nakita nilang successful ka na, then don't boast. Bakit? Without them, you can't make it. Kung wala ang criticize, kung wala ang bullying, kung wala ang discrimination, kung wala ang discouragement, matatagalan kang i-improve ang sarili mo. Kung wala ang failure, hindi ka mag-i-improve. Kung wala ang pagkakamali, kung wala ang pain, matatagalan kang i-improve ang sarili mo. The more painful, the greater the lesson. Tama. Kasi pag masakit na masakit yung nangyari sa'yo, kukunin mo yung lesson doon para hindi na mauli. At sasabihin mo sa mga kaibigan mo, pamilya mo, kung ano yung naranasan mo doon para hindi na rin nila maranasan. That is growth. That is the right progress. So pag nagkamali, anong gagawin? Tuloy. Tuloy ang ligaya. Pag bumagsak, anong gagawin? Mag-review. Bawasan ang kaka-TikTok para pumasa. Bawasan ang oras sa kakanood ng K-drama, kaya ang buhay napaka-drama. Kasi puro K-drama. Mamangan kung susubo K-drama. Diba? Manatay, manuumas K-drama. Kaya pag tinawag ni mama at tatay, oh, what's your Audrey? Ay, ha? Nakis, yung boses niya nag-iiba. Napaka-drama ang buhay. Change that routine. Kung gusto nyo mag-grow, then change it. Kung gusto nyo maging with high honors, then change your routine. Kung ano yung feed mo, kinakain mo, yun ka. Amen. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, ay ikaw yan in the future. Kung pinili mo mag-aral mabuti, then magkakaroon ka ng magandang future. Kung pinili mo yung gusto ng Panginoon, then yung future mo hindi lang maganda. Mas maganda. Knowing. Pakisabi ulit, knowing. In 2 Corinthians 5:17, sino ang my favorite verse nito? Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, Christian, Christ, if anyone, kung sino man ang born again ang tinutukoy dito, ako yan, ikaw yan. Yes, you are. Kasi tinanggap mo si Lord eh. If anyone who is in Christ, he is, pakisabi, new. You are new. Ikaw ay, pakisabi sa katabi ulit, bago ka na. Hindi magbago ka na, bago ka na. Oh, bago ka na. You have a new heart, not physically na palilitan, transplant heart, ano? Yung inalis, in-unveil ni Lord lahat. In-unveil ni Lord lahat. Pag sinabing in-unveil, inalis lahat ni Lord. Number 1, yung kasalanan mo, inalis niya. As if in Isaiah says that yung kasalanan na ginawa po natin,
na nilapit natin sa Lord, kinalimutan lahat ni Lord. Hindi yung pag binaranggay ka, yung record mo nandoon. Tama? At pag nakakulong ka, yung record mo nandoon. Pero as if, pag lumapit ka sa Lord, yung kasalanan mo parang as if hindi ka nagkamali. Ganun si Lord. Palakpakan natin ang Lord. Lahat ng uri ng kasalanan, lahat. You are new. Pakisabi sa katabi ulit, new ka na. New ka na. After 1 week dito, magpapansinan ito. Ningnan ko pa yan, nung Yulaya ay. Uy, kaninyo, kung bago ka lang, umaga na. Diba, bago mo sabihin sa ibang magbago ka na, see to yourself na nagbago ka rin. Yeah, judgmental kayo. Ay, bago ka man. Sa katubala, ninang bago. Owa. Pagkasabi sa katabi, huwag ganon. Oy. Tignan mo rin yung sarili mo bago ka tumingin ng kasalanan, kapantasan ng iba. Mind your own business. Yes. That's life. Hindi ka lalago kung busy kang kakatingin ng pagkakamali ng iba. Lalago ka pag mismong pagkakamali mo, nakikita mo at in-improve mo ito. Sinuko mo ito sa Lord at nagpabago ka sa Kanya. That's Christian. You don't criticize. You don't judge. You love. Nagmamahal ang ginagawa po ng mga Kristiyano. Kahit hindi ka ibig-ibig, kung ikaw ay Kristiyano, iibigin mo pa rin. Bakit? Jesus did it. Ginawa ni Jesus. Minahal niya tayong lahat, sa kabila ng lahat, tinanggap niya tayo, nilinis niya tayo, lahat. And then Christian is to be like what Jesus did. He loved the unlovable so that I will love the unlovable. Mamahalin ko kahit, sabi nga ng Bible, love your enemy. Love your manugang. Love your brothers and sisters. Love your neighbors as yourself. Kung mahal mo ang sarili mo, nagmamahal ka rin sa kapwa mo. And don't see to it na you say, I love you, pero wala namang action. Nag-arota ka. Na-birthday na ba na ibaga? Happy Mother's Ma, I love you. Ang daming sweets ngayon. Sa My Day, sa story for Mother's Day. Ganun lang ba? Pag Mother's Day lang ba, saka maririnig ni mama mo yung I love you? Hindi ba pwedeng everyday? Ma, I love you! Magkulik kayo mo, tama na aral ay mo. Di ba? Nakaka-encourage yun. Hindi yung uuwi ka mamaya. Ma, ito sira. Mother's Day, gila pang kikimay nanay nyo. Libre niyo yung mga mother niyo, ha? Pag uwi niyo mamaya, lakap yura. Sabihin niyo, Ma, you're the best. You're Wonder Woman. Diba? Salamin, Ma. Oh. Mga anak, makinig mabuti. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mahal na mahal mo ang iyong mga magulang. Huwag kang mamimili ng magulang. Huwag ka rin makikipag-swap ng magulang. Bakit? Without them, you are not here. Kaya pag uwi niyo mamaya, libre niyo sila. Ang gano'ng chicharon ditan. Lagyan niyo na lang ng ribbon. So sabihin niyo doon, Happy Mother's Day. Ganyan po kalutong ang pagmamahal ko sa inyo. Hugutan niyo lang ng napaka-sweet. Hugutan niyo lang, Ma, you're the best mom. Kahit bola lang, oo. Matutuwa yun, magiging masaya yun. Kahit na anong galit mo sa kanila, karapatan pa rin nilang ma-receive yung deserve na respect, na love ng kanilang mga anak. Magkakasakit ka, mama mo ang unang lumalapit nag-aalaga. Tama? Mama mo yung aligaga. Nandiyo pa inom ko tagumbaw o akasya. Di ba? Sakit laba so gusto mo, inom kalit ng bal. Hindi ta, makakatay ka laba mo na.
Ganun sila ka-concern. I told you, pag ikaw ay Christian, you love your parents. Yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Love your parents. Love your neighbor. You are a new creation. The old has, pakisabi, passed away. Past tense, ha? Past. It means, dapat hindi ka na bumalik sa dating ikaw. Wala ka nang babalikan doon. That's an ugly life. Yun ay isang buhay na hindi na dapat binabalikan. Ano pwede mong balikan noon? Pag ako ang tatanungin, ayoko yung balikan yung dating ako. Oo. Baka hindi ako sagutin ng asawa ko. Kasi sabi niya sa akin, ang pangit-pangit mo noon. Sabi niya sa akin, okay lang. Sabi ko, at least may change. Nakita yung pagbabago. Yes. Passed away. Pag ikaw ay na kay Lord, you claim that you are a Christian, then yung new life ang nag-ooperate, not the old one. Wala ka nang babalikan sa old. Napaka-boring ng past. So much excited dito sa future. Ang pinakamagandang part ng buhay is wala sa past because that's a learning process. A learning part of life. Ang pinaka-exciting talaga is yung future. Amen? Amen. Oo. Sino yung magiging future asawa mo? Nasa future lahat. Ano yung future bahay mo? Ano yung future career mo? Ano yung future... There's so much excitement in the future. Wala na sa past. Huwag mo nang balikan yung dating ikaw. Hindi siya yung ikaw. Huwag mo nang balikan yung lumang ikaw. Bakit? Ayaw na ni Lord yun. Kaya ka nga niya inalis dyan eh. Kasi ayaw kanyang maging ganun. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang maging kawawa. Ayaw kanyang, the new one. Pakisabi ulit, new. Sino dito gusto palagi brand new? Pag second hand, di ba medyo walang ganang isot na pag second hand. Pero pag brand new, ganan ka pa. Di ba pag uwi mo, agmugabay ng kasugas, ayaw mo ipahiram, it's because new. Ganon kakahalaga sa Panginoon. Kung binago ka ng Panginoon, He will make you expensive. He will make you attractive. He will make you clean. He will make you nice. He will make you precious, beautiful. He will make you for His glory. Number 2, doing. Doing. Pakisabi ulit, doing. Doing means sino ang kikilos? Ang Panginoon o ako? Kasi nung born again Christian tayo, ang kumilos ay ang Panginoon. Tama? He took away the sin. He unveiled. He cleansed you. He forgives you. He loves you. He gave His grace. Ngayon, ang part natin bilang isang Christian, doing. We did something. We do something. Meron tayong response. Pakisabi, may response tayo. Hindi ka nonchalant. Hindi ka nonchalant. Na pag nakakilala ka sa Panginoon, patay mali siya ka. Oh, born again, okay. Tapos walang pagbabago. Pakikita ko ulit na magulang mo. Dato umatin ka dyan sa church na yan. Bakit hindi ka pa rin nagbabago? It's because you did something. Na hindi ka nag-decide, ginawa mo yung bagay na gusto mo lang na hindi gusto ng Panginoon. Nakikita nyo, yung born again Christian, si Lord ang kumilos. Nilinis ka niya. Inayos ka niya. Binago ka niya, minahal ka niya, tinanggap ka niya. In doing, being a Christian is ikaw na yung may part. Aayusin ko yung buhay ko. Yun ang pagiging born again Christian. You born in the Spirit, knowing Jesus Christ is your Lord and Savior, and doing is your part being a Christian. Kasi kung hindi ko tutulungan yung sarili ko, wala rin magbabago sa akin. Pwede bang baguhin mo ako?
Pwede bang ikaw na lang yung kumain para sa akin? Pwede bang kung ano yung gupit mo, ganun na rin yung gupit ko? Pwede bang ganun? Copy-paste? Hindi! Pakisabi, you do something. May gagawin ka. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ka. Itiin mo ng konti, may gagawin ka. Oo. Dapat may gawin ka. Eh ano ang ginagawa ng mga Christian? Number one, they know how to pray. At hindi sila nahihiyang mag-pray. You claim that you're Christian. Oh, maatin ako sa church na yan. Pero nung tinawag ka, mag-pray ka nga ron. Ba't ako? Naging panigay, no? Ba't ako? Pwede siya na lang. Di ba, if you are a Christian, alam mo mag-pray. Bakit? Kasi yung prayer, it is a communication to God. At kung hindi mo alam mag-pray, hindi ka Christian. Because you're not doing something. You're not practicing praying. Hindi ka nagpra-practice sa bahay nyo. Hindi ka nagpra-practice habang nasa daan ka, habang nasa CR ka. Hindi ka nagpra-practice ng pag meron kang free time. Wala kang ginagawa. Tapos sasabihin mong born again Christian ka? No way. You're not. Kita niyo? Born again, ginawa ni Jesus yan. He born again you. Christian is, gagawin ko yun. It is my part, it's my job. Na kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang susundin ko. Kasi anak niya ako, hari siya, ama siya. Hindi ang anak ang masusunod. Ang ama ang masusunod. And then, I know how to pray. And I know how to read the Bible. Pag ikaw ay Christian, ito, napaka-basic, pero ang daming tamad magbasa ng Bible. Oh, asan Bible niya? Oh, sa bahay, yung born again yung bahay. Tama? You go to church, anong dala? Cellphone. Oh, amen, amen. Kung nyo mo, tapos inununutan nyo, may kanin nyo na ani. Tama! You have the Bible. Yung mga bago, accepted po kayo, ha? Sorry po. Pero this is true. Pupunta ka sa school, kung gusto mo maging matalino, maging maayos na estudyante, may dala kang libro, may dala kang notebook. Tama? Hindi foundation yung dala mo sa ano mo. Di ba? Marker. Di ba? Hindi lang yung electric fan kasi mainit. Di lang yun ang dala mo bilang isang estudyante. Meron kang dalang equipments, tools, para ma-feed yung mind mo. Pag-uwi mo, ganun din, going to church, you have. And you prepared, you have Bible, you have notebooks, you have pens, you have marker. You record it, you watch it again sa YouTube channel, subscribe po niya. Nandun po lahat ng mga turo. Kaya hindi po tayo nagiging Kristiyano. Number one is, we are tamad. Pakisabi sa katabi, hindi ikaw yun. Taga-Mars po yung mga yun. Tama ba itong napasukan namin? Sabi ng iba, parang hindi ata. Hello? Ay, galing ako sa tamad eh. Kaya alam ko sabihin, pag tamad ka, wala kang kakainin. Sinabi din ng Bible, ang taong tamad hindi pinapakain. Ngayon, ang taong tamad mareklamo ni. Ito sira na, tuyo naman. Ipakain nyo lang po sa... Tama, hindi ka na nga nagluto, hindi ka na nga naghugas, kakain ka na nga lang, tapos sasabihin sa'yo, anak, kain na, tuyo ang wala ang pugabaitan. I don't eat tuyo. Nag-English ka pa. Without coffee. Siyempre, ilubog to may kape o tuyo. Hello? Pakisabi sa katabi, huwag ka nang maging tamad. Ayaw ng mga magaganda at gwapo at maayos na tao ang mga tamad. Hello? Hello? Huwag na kayo maging tamad, please. Pag nakita yung naglalaba si mama niya, nakita yung damit naman yung nilalaba yung ako na lang, di ba kayo nakakaya? Underwear niya, nilaban pa nila. Tapos karaw-karaw pa yung natan.
Tama. Disposable na lang, underwear nyo, para pagkatapos yung gamitin, tapon nyo. Please, matatanda na po kayo. Laban mo na kung ano yung dapat laban, dapat ikaw na ngayon tumutulong sa bahay. Tama? Please, umuwi ka, laban mo lang. Laban mo rin pati yung kapitbahay nyo. Magmula ngayon, hindi na po kayo maglalaba ng konti, marami na. Please, mga anak, labhan nyo. Nadahisit, sa kawas naman. Sa washing niya mo. May mga washing pa ngayon na paglabas na, tuyo na. Tutupihin mo na nga lang. To be honest. Doing. Napaka-basic. Pero hindi makita sa atin. Hello, tapos sasabihin natin, Kristiyano ako. Napaka-basic. Sasabihin natin, I am a Christian, bio mo sa Facebook Christian, share mo sa Facebook Christian, pero hindi mo alam mag-pray. Hindi mo alam ang magbasa ng Bible. You know how to read, but you don't do it. You don't read it. And hindi mo pinapahalagahan. Hindi ko alam kung ilang beses kayong magbasa ng Bible sa isang araw, o isang linggo, o isang verse, isang taon. No! In Joshua 1:8, meditate the Word of God daily and night, every day, morning and evening. Yun ang utos ng Panginoon. We do a lot of things to do in TikToks. Nakaka 2 hours tayo sa Facebook scrolling. Tama? Nakaka 3 hours or minsan anong oras ka na natulog kasi sabi mo isang ano na lang, anong tawag doon, yung by season? Isang episode na lang. Bukas na ito, pero kamakaugi, lilir ka, switch mo na laman. Tama? Hello? Tapos isang chapter lang, hindi ka makapagbasa, hindi mo gugugulin ng isang oras sa isang chapter. 5 minutes minsan, tapos ka nang magbasa. Unless, magbibigay ka, maglalaan ka ng oras para sa Lord. Yung 1 hour mo sa Lord, ay katumbas nun, ay milyong brain cells, ang pumapasok, ang nag-work. Kasi ang Word of God ay nag-activate, nagiging sharp yung mind natin. Sa mga students, I recommend this. Magbasa ka ng Bible bago ka mag-exam. At mag-pray ka rin bago ka mag-exam. You see the difference. Pero mag-review ka rin, ha? Hindi yung sinabi ni Pastor, mag-pray ako, magbasa ako ng Bible, pero 1 week kang hindi nag-review. At isagot mo, null. Tapos, aliway Pastor ko mo. Talagang aliwa. Kasi aliwa may application yung ginawa tayo. Review ka, gawin mo yung best mo, and God will do the rest. You pray, you read the Word, and you trust Him. That's it. Doing. Akala natin kasi pagiging Kristiyano is yung malalaki ang ginagawa, yung katulad ng ginagawa ko. Kristiyano yan si Pastor, kasi Pastor siya. No. Hindi ako Kristiyano kasi Pastor ako. Kristiyano ako kasi sumusunod ako sa gusto ng Panginoon. At tumutugtog si Jesus, born again yan, yung drummer namin, born again yan. No, he's not born again. He's not a Christian. Kasi drummer siya, Christian siya. No. Sa buhay niya nakikita yung pagiging Christian, kaya siya Christian. Kuha niyo po, hindi ka uma-attend ng church para sabihin anak ka ng Diyos. No! Uma-attend ka ng church kasi kilala mo ang Diyos mo. Amen. Na hindi ka na pinipilit. Mag-church ka kasi mahal mo si Lord. Hindi yung pupunta ka ng church para sabihin ikaw ay anak ng Diyos. No. Nagpupunta ka ng church kasi mahal mo si Lord at alam mong anak ka niya. Amen. Church will not save you. The Bible will not save you either. Prayers will not save you. Your life save you. Yung buhay na binago ng Panginoon. Kasi kahit basa ka ng basa, kung hindi mo rin lang ginagawa, hindi ka maliligtas. Amen? At tumahimik ang lahat.
Doing. Pakisabi ulit, doing. The Bible. Ang Bible po is the best-selling book in the whole world. Ito ang pinaka bestseller na book. Pero wala ka. Common sense. The best-selling book, pero wala ka. It means you don't know it. Dami sa Shopee, mura lang. Nag-5-5, di na nag-order. O, hintayin niyo ulit ang 6-6. Huwag yun na dadagdagan ng 6 kasi 6-6-6 yun. Hello? Ito yung pinaka manual ng buhay pero wala ka. Wala ka nito. O meron ka pero hindi nabubuklat. Kaya nga ang born again Christian sa bahay nyo, yung aparador, siya ang pupunta ng langit, may iwat kayong lahat. Bakit? Siya yung may hawak ng Bible. Siya yung may alam. Buti pa yung cabinet. Hello? Buti pa yung cabinet na pakinabangan ng Bible. Kaysa sa taong may Bible pero hindi mapakinabangan ng Diyos. Ulitin ko ulit. Ipakat nyo at medyo rocky road ito. Ang tao, ang pakinabang niya sa mundong ito, para sa Diyos. Kung hindi ka napapakinabangan ng Diyos, ang nakikinabang sa'yo, si Satanas. Kung hindi ang Lord ang gumagamit sa'yo, merong gumagamit na iba. At wala nang iba kundi si Satanas. Alam niyo ba, pag ginamit ka ni Satanas, pakikiligin ka niya, pasasarapin ka niya, aayusin ka niya, pero hanggang doon lang yun. Pupunta ka ng impyerno pa rin. Take it or leave it. Siyempre, ikaw mag-decide, not me. Doing. Pakisabi ulit, doing. Okay. Our job is to go to church. Yun yung response natin sa pagiging born again natin. We go to church. Tama? Pumupunta tayo sa church. Bakit? Anong ginagawa natin sa church? Para makinig ng salita ng Diyos. Mag-aral ng salita ng Diyos. I-apply ang salita ng Diyos. Hindi lang nagbasa, hindi lang pinag-aralan, kundi in-apply. Hindi madali ang maging born again Christian. Napakahirap. Pero kung yung hirap na yon ay mapapabuti po tayo, I'd rather go sa mahirap na ito. Kasi alam ko naman, in Philippians 4:13, di ba, I can do all things through Christ. Kahit mahirap, pero alam mong may Diyos ka, hindi nagiging mahirap. At alam mo ba, kahit anong pagsubok na pagdaanan mo, napaka-imposible, walang imposible sa Lord eh. He is a God of possible. And nothing is impossible with God. Number 3, living. Knowing, doing, and living. Lagi niyong tatandaan. Nung nalaman mo na ikaw ay mahal ng Diyos, niligtas ka niya, di ka mapupunta ng impyerno, pag namatay ka, meron kang gagawin. Meron kang gagawin. Kung naiintindihan mo yung knowing, hindi ka magdadalawang isip sa doing. Ngayon, yung doing, ang magiging resulta niya is living. Gets niyo ako? Kung yung knowing ay naunawaan, pupunta ka sa doing. Pag yung doing ay naging buhay mo, then ang buhay mo ay umiikot sa Panginoon. You will decide na kasama ang Panginoon. Kailangan ko po ng 3 representative para sa aking illustration. Sino po ang mag-volunteer? 3. Volunteer lang po. It's either kayo ay bago, kayo ay luma. I need 3 pogi. 3 pogi. Dali, wag po kayong mahiya. Dali, pogi. Kung pogi ka, tatayo yan. Kailangan mo ng 3 representative.
Ang hina ng mga lalaki. Mga babae, makapal ang mukha? Dali. Kailangan ko ng makakapal ang mukha. Yung makapal ang mukha, born again Christian yung mga yan. Pare talaga. Lord, forgive them. Dali. I need 3 little monkey. Kami dito. Yan. Si Gwen. Si Giselle, huwag ka lang magpapaypay. Walang paypay sa sa illustration ko. Dito ka, Giselle, sa gitna. Gwen, stay. Kailan ko ng isa? Halika, April. Dito ka, April. Dito. Dito ka sa kinatatayan ko. Okay, this is knowing, para maintindihan po natin mabuti. Stand up, yung nakatayo talagang yung born again Christian na tayo. Yan. Harap. This is knowing. Start knowing, tama? Intindihin natin mabuti, kita niyo. Knowing. Si knowing, si Jesus. Kunwari ako si Jesus. Kunwari lang. Ang ginawa ni knowing is, inalis niya lahat ng kasalanan ni Gwen. Si knowing, tama? Lahat. Inalis niya. As if parang hindi siya nagkamali. At kanina sinabi doon, 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. The old is passed away. So, pupunta si knowing dito sa doing. Diyan ka. Kunwari ako si Gwen ngayon. Si Jesus kanina, ang ginawa niya, nilinis niya. Tama? Hello, are you there? Mag-react po kayo ng, that's right, Pastor, kung naintindihan niyo ha. Si knowing, nilinis ng Panginoon. That's right? Tama. Nilinis ng Panginoon si Gwen. Ngayon si Gwen, ako na si Gwen, kunwari lang ha, pupunta si Gwen kay doing. Nandito na ako kay doing. Ang ginagawa ni doing is, he know how to pray, he know how to love the Bible, and he know how to go to church. Tatatlong basic lang ito. Pray, Bible, going to church. Grade 2, naiintindihan ito at gagawin ito. Yung mga matatanda, hindi maintindihan, hindi pa ginagawa. Magbago na please. Ha? He know how to pray, he know how to read the Bible, and he go to church. Mahal niya kasi si Lord. That's doing. Pupunta ako sa living. Si doing, pupunta kay living. Si living, lahat ng ginagawa niya ay kasama si Lord. Living nga eh. Ang buhay Kristiyano ay nabubuhay para kay Lord. At ang pinakamasarap na buhay, kapatid, is nabubuhay ka para kay Lord. Hindi para sa katabi mo. Hindi sa jowa mo. Nasasabihin mo, mahal na mahal kita. Susungkitin ko ang buwan. Di ba? Nag-eclipse love mo ni asungkit. Bibili ko lahat. Amin ko na. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Ano ka, Muslim? So, hindi totoo yan. Ang totoong Christian is nabubuhay siya sa gusto ng Panginoon. Okay, here's the thing. Ang ginagawa ng marami, si knowing ay hindi niya na ginagawa yung doing. Nag-judge siya dito sa living. Pero walang pagbabago. Bakit? Hindi ka kasi natutong manalangin, hindi ka natutong magbasa ng Bible, at hindi ka natutong pumunta sa bahay-sambahan. Yung tatlong ito ang babago sa'yo. Tutulong sa pagbabago. Bakit? In prayer, you talk to God. Pagkausap mo ang Lord, baka ayaw mo nang humindi. Bakit? Kasi na-experience mo ang presence ng Panginoon. If you understand the Word of God, malilinawan ka sa lahat at ang buhay mo magiging maayos, magiging maganda. Only the Word of God can transform lives. Alam niyo ba, ang salita ng Diyos ay may kakayahan
bumago ng buhay ng tao. And maraming testimonies. Mga na-born again, it's because of reading the Word of God. Ngayon, hindi ka pwedeng maging born again without doing, praying, Bible reading, and fellowship. Hindi ka pwedeng maging born again. Hindi ka pwedeng maging living na sasabihin mo, "Oy, born again ako. Umatin ako ng church." Pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Pwede na po kayong umalis. Thank you guys. Thank you April, Giselle, and Gwen. To be honest, napakasimple. Alam niyo ba yung pinakamahirap gawin is yung simple? Bakit? Simple kasi eh. Tama? Yung word na, lagi ko naririnig ito, na basic tan. Hello? Are you familiar with that word? Na pag may pinapagawa sa kanila na napakadali, ang basic tan. Pero hindi nila magawa ng maayos. Kung ano yung instruction ng boss, mas hinihigitan nila. Alam niyo, hindi po yun obedience. Disobedience po yun. Kasi ang obedience po, ito lang. Hawakan mo yung Bible. Hawak. This is obedience. Pag ginanon ko ang Bible, hindi na ito obedience. Kasi gumawa ako outside doon sa utos ng boss sa akin. O may boss, marami sa atin. Sabi ng Lord, ganito lang. Hindi, pinapaganda mo pa eh. Nothing wrong. Walang mali doon sa pagpapaganda. Pero mas maganda kasi pag nakakasunod ka sa gusto ng Panginoon. You will be satisfied. You will be enough. And it's be enough. To be honest. Kaya ang buhay po natin, di ba nakaka-stress? Kahit walang nakaka-stress, pero parang nakaka-stress. Kahit wala kang iniisip, di ba parang ang dami mo pa rin iniisip? Tama, kahit na gusto mo na matulog, di ka pa rin makatulog. Bakit hindi kasi maayos? At walang ibang pwede makapag-ayos doon, kundi ang Panginoon. Nothing left. Nothing else. This is Jesus. You need peace. You need Jesus. You need a calm life. You need Jesus. Kung gusto mong hindi ma-worry araw-araw, you need Jesus. Kung gusto mong hindi stress ang buhay mo, depress ang buhay mo, worried ang buhay mo, you need Jesus. At feeling mo is parang pag lumabas ka ng bahay, parang maraming mangyayaring mali, then you need Jesus. At sa tingin mo parang wala ng pag-asa, tapos yung buhay mo is parang mahirap, you need Jesus. Ang dami po sa Bible, mahirap. Walang silbi, walang kwenta. Pero nung ginamit sila ng Panginoon, they are extraordinary man and woman of God. I told you, walang pipiliin ng Panginoon. Ang pipiliin niya is yung pusong totoo na nagpapakumbaba at gustong magpagbago sa Kanya. It's not required na ikaw ay engineer para lumapit sa Panginoon. It's not required na ikaw ay maganda, pogi, kaya ka babaguhin ng Panginoon. No. Ang requirements ng Panginoon is yung heart mo, you humble it down to Jesus. Give it to Jesus. That's it. Amen? Amen. Student, may pangarap ka, dami mo si Lord sa pangarap mo. Ang dami mong iniisip, daming family problems ngayon, ilagay mo si Lord sa family mo. Subukan nyo kasi. You don't see to believe. You do it to believe it. Christians, born again. Huwag mong gawin kasi nakita mo muna-una. Gawin mo para makita mo mayroong mangyari. Yun ang buhay ng born again Christian. They don't see, but they do it. Because they trust God. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon na napakahirap, personally, ikaw lang nakakalam, alam ng Lord yan. Kahit anong kasalanan meron ka, alam ng Lord yan. But the good thing is, the good news is, mahal na mahal ka pa rin ng Lord. Amen. Kasi kung di kayo mahal, dahil sa kasalanan na niya, di kinuha ka na niya sana. Kung ako si Lord, at nagkamali ka,
Paulit-ulit. Patay ka sa akin. Bakit nasasaktan na ako eh? Pag paulit 77 times o 457 times ka nagkamali sa akin. Kahit 10 pa nga, baka sakit, hirap na ako doon. Kasi paulit-ulit ako ang nasasaktan. Imagine that. Paulit-ulit nasasaktan ng Panginoon. Pero He did not despise you. He did not kill you. He did not destroy you. He did not stop. Ginigising ka pa rin niya araw-araw. Why? It's because He loves you. Tapos pag nalaman kong mahal ako ng Lord, ganun ako kamahal ng Lord, ang posibleng hindi ko ibigay ang buhay. Lord, thank you. Alam mo, pagkagising nyo this coming morning, okay. Tip ko po sa inyo, sa mga stress. Kung hindi nyo alam mag-pray, if you have Bible, pag-isa mo lang wala naman nakakakita sa'yo pag meron kang sariling kwarto or what. Kung tulog na ang lahat, kung nasa sala ka man. Just be silent, umupo ka lang. Tapos talk to God. Prayer is not hindi mo kailangan i-memorize ang prayer. Ang prayer is yung kung ano yung nararamdaman mo, then talk to God. Parang ama ang pakikipag-usap sa Panginoon, Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Lord, thank you. Minsan ganito, ang pinag-pray natin is yung mga maling bagay na nangyayari sa atin. Hindi natin nakikita yung buhay pa tayo today. Di ba pwede yun na lang ipagpasalamat natin na kahit daming pinagdadaanan is, Lord, thank you, buhay pa po ako. Thank you kasi habang may buhay, may pag-asa. And you are, Jesus is the hope, the blessed hope. Pray. Bago ka matulog, pray, cry out to God, kneel down, or, pwede bang gano'n? Students, please, huwag ka muna mag-isip ng hindi mo kayang isipin. Kaya nga, may limit po ang tao. At yung hindi natin kaya, ang Diyos ang may kakayanan nun. Kaya doon ka lang, hanggang doon ka lang. Huwag ka punta sa pinaka-limit mo. Pag di mo kaya din, Lord, di ko na kaya, then please, help me. Ganun ang prayer. Lord, please, help me. Lord, please, teach me. Lord, gusto ko pong makatulog ng mabuti ngayong gabi. Please help me. At pag nagising ka, please remember this. Lord, thank you. Buhay po ako. Hello. Buhay ka kasi mahal ka ng Diyos. Uulitin ko ulit. Buhay ka hanggang ngayon kasi mahal ka ng Diyos. It never change. Oo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Close your eyes. And let's pray. Father God, thank you for loving us. Lord, salamat po sa pag-uunawa mo palagi sa amin. Salamat sa pag-gising araw-araw na hindi po namin nakita yon. Minsan, ang madalas naming sinasabi is mga negative, mga pagre-reklamo. But Lord, we don't even see it na araw-araw mo rin pa kaming ginigising. Lord, magmula ngayon, ano man merong pamilya ko, anong merong sitwasyon sa bahay, ano man ang meron ako, I'll be thankful with it. Pagpapasalamat ako, Lord. Pwede bang pasalamatan, mga Lord, habang nakapikit ka? Just personally. Lord, salamat kasi buhay pa ako. Salamat kasi hindi mo ako. Nag-pray ako noon na, Lord, gusto ko nang mamatay. Lord, thank you kasi hindi mo sinagot yon. Kasi kung sinagot mo yun, wala ako dito ngayon. Hindi ko mababago ang buhay ko ngayon. Lord, thank you kasi nakilala po kita at kinilala mo po akong anak. Lord, thank you kasi kahit matigas ang ulo ko, ilang beses kitang nireject, hindi tinanggap, mahal mo pa rin ako. Mahal na mahal mo pa rin ako. Lord, salamat po sa lahat. And Lord, habang buhay po kami,
Lord, nais po namin ipagamit sa inyo ang buhay namin. Nais po namin ibigay sa inyo ang buhay namin. Lord, walang pwedeng makinabang sa buhay na ito, kundi ikaw na gumigising sa amin. And Lord, I pray every family right now, lahat ng students, Panginoon na, Lord, rushing ng kanilang mga activities, Father God, na piniling mag-church ngayon, Lord, i-grant mo po yung desire nila na makapasa po sila at maging maayos po, Panginoon, yung mga research po nila, hindi sila mapagod. Yes, nandun yung pagod, but they will enjoy. Father God, you will give them peace, you will give them the resources, Father God, the needs nila, and even though the financial, Panginoon, anuman ang pagkukulang sa pamilya nila, Panginoon, you will provide it, Father God. At sino man, Panginoon, ang may sakit, Panginoon, sa pamilya namin, you will heal it in the name of Jesus. Ikaw ang nagpapagaling at ikaw mismo, Panginoon, ang kikilos at makikita po ng lahat na ikaw ay totoong Diyos sa amin, sa buhay po namin. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen.